Mahaba-haba po yung text natin ngayong umaga sa Word of God, kaya po sisimulan na po natin. Manatili po tayo nakatayo, and let's open our Bibles to Luke chapter 19. Sige po, buksan natin yung ating mga Bibles sa Luke 19, verses 11 po hanggang 28. Ayan, maiksi lang, Pastor. Luke 19:11 to 28. Hirap po itong nakalapel kahit burp ko naririnig dito. No? So we will be talking about the parable of the minas. Ready na po ba tayo? Amen. Amen. Ready na po ba tayo? Amen. Hallelujah. Alam niyo po, importante yung gigil mo, yung gutom mo, yung uhaw mo. Whenever we come here and listen to the Word of God, alam niyo po bakit importante itong preaching of the Word of God? Dahil ito po yung parte ng service natin na ang Diyos ay mangungusap sa atin. Amen. At pag ang Diyos yung mangungusap, dapat attentive tayo. Gising na gising tayo. Dahil sa kanyang pangungusap, nagbibigay po ng mga marching orders yung Panginoon. Yung iba po sa inyo, may mga pinagpipray kayo at matatagpo nyo yung kasagutan sa salita ng Panginoon. Amen. So hindi pwedeng hindi ka aware, hindi ka attentive. Let's go to the Word. Verse 11. Now, as they heard these things, he spoke another parable because he was near Jerusalem and because they thought the kingdom of God would appear immediately. Therefore he said, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, ano po sabi? Do business till I come. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo yung phrase na yon, do business till I come. But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, we will not have this man to reign over us. And so it was that when he returned, having received the kingdom, bumalik na po siya, he then commanded the servants to whom he had given the money. Ano pong ginawa? To be called to him, that he might know how much every man had gained by trading. Then came the first, saying, Master, your mina has earned 10 minas. Grabe. Binigyan siya ng isang mina, na palago niya po ito, naging 10. Wow, grabe. And he said to him, well done, good servant. Because you were faithful in a very little, have authority over 10 cities. Ganun po yung pagkasabi niya. And the second came, saying, Master, your mina has earned 5 minas. Likewise, he said to him, you also be over 5 cities. Verse 20, then another came, saying, listen to this, Master, here is your mina, which I have kept put away in a handkerchief. For I feared you because you are an austere man. You collect what you did not deposit and reap what you did not sow. And he said to him, out of your own mouth I will judge you, you wicked servant. You knew that I was an austere man, collecting what I did not deposit and reaping what I did not sow. Why then did you not put my money in the bank, that at my coming I might have collected it with interest? Verse 24, and he said to those who stood by, take the mina from him and give it to him who has 10 minas. But they said to him, Master, he has 10 minas. For I say to you that to everyone who has will be given, and from him who does not have, even what he has will be taken away from him. But bring here those enemies of mine who did not want me to reign over them and slay them before me. When he had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon at gusto ko pong bigyan to ng title, Do Business Till I Come. Ayan. Sa mga kasama po natin online, you can type that in the chat, Do Business Till I Come. Makakaupo na po yung bawat isa sa atin at marami pong salamat sa ating worship team.
Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Sino po dito nag-almusal na? Amen. Sino po excited ng kumain after ng service? Ayun, marami nang excited at mukhang gutom na po yung iba. But for the meantime, pagsaluhan po natin itong salita ng Panginoon. No? Kung napansin niyo po, simula po ng ating Serve Sunday, ay pinag-uusapan na po natin yung patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sabi ko nga po, gusto nating maging buhay yung spirit of volunteerism dito po sa church. No? Dahil ang strength po ng church ay wala doon sa kanyang seating capacity. No? Ako po as your pastor, praise God kung napupuno po to. No? Mapuno man, pero yung tinitingnan ko po ay kung sino yung totoong at seryoso na gustong sumunod sa Panginoon at paglingkuran siya. Wala pong kwenta kung pupunuin natin tong upuan, pero kalahati or 1/4 lang po yung maglilingkod sa Panginoon. And I think it's my responsibility as your pastor to educate you so that hindi po tayo ignorante. No? Para hindi niyo po masabi sa church na, ay, pastor, kasi hindi ko alam hindi naman na-explain Ngayon po hindi niyo masasabi kasi po, we've been talking a lot about serving. At last Sunday lang po, no, pinag-usapan natin what serving God really means. At doon din po natin nalaman, no, magbabacktrack tayo that we are saved to serve, niligtas tayo ng Panginoon para paglingkuran siya. At dahil sa biyaya at sa habag ng Panginoon, dahil sa kanyang mercy and His grace, our Lord God, our Master is requiring service from us. Naalala niyo po ba, sabi natin last Sunday, na yung service is not an option, but it is a requirement. Nire-require ni Lord. Paalalahanan mo yung katabi mo, baka nakalimutan. Minsan isang linggo lang nakakalimot na yan Pero may katabi mo, tapikin mo sa kaliwat sa kanan, sabihin mo, it is a requirement. Sige pa, para magising sabihin mo, nire-require ka ni Lord. Sige, kausapin mo, come on. Nire-require ka ni Lord na paglingkuran siya. Not only that, hindi lang po siya nagre-require na paglingkuran natin siya, but He is also requiring commitment to our service. Yan po yung napag-usapan natin. No? At ngayon pong umaga, gusto ko pong lakipan pa ng isa pang ingredient, hindi lang commitment. No? But I want to talk about faithfulness. Say that with me, faithfulness. I think isa po sa mga importanteng sangkap ng ating paglilingkod sa Panginoon ay yung faithfulness or yung ating pagtatapat sa Kanya. Tama po ba? No. Alam niyo po, napakabigat ng topic patungkol sa faithfulness. No? Dahil po, look at this, our unfaithfulness in little things will eventually affect the big things in our life. Bakit po siya mahalaga? Dahil po, pag hindi po tayo natutong magtapat kahit po sa liit-liit na bagay, bigla ka na lang magigising, nasira na pala yung buhay mo at naapektuhan na yung malalaking parte ng buhay mo. For example, yung hindi mo pagtatapat sa asawa mo, darating po yung time. Pupulan mo yan. Tama pa? What you sow, yun din po yung iririp mo. No? Magigising ka na lang, sira na yung family mo, sira na yung marriage mo, yung hindi mo pagtatapat sa maliit na bagay, sa yung trabaho, sa yung pagpasok, sa time in mo, time out mo, bigla nawalan ka na ng trabaho. Are you getting this? Alam ko po, alam niyo yung sinasabi ko. Again, our unfaithfulness in little things will eventually affect the big things in our life, relationship, family, marriage, career, ministry, finances. Kayo na po magtuloy ng mga bagay na yan. Kaya po, ito po yung inimpress ng Panginoon sa aking puso na pag-usapan po natin, though this parable is, I think, one of the lesser known parables, no? Ito pong parable of the minas. At kung kayo po yung nagtataka, Pastor, ano ba yung mina? No? Yung mina po is a measurement po ito ng money at a unit of money that is equivalent po sa 3 months na salary.
No? Hindi po kamukha ng parable of the talent na it is a large sum actually of money, pero ito pong mina ay equivalent po ng 3 buwang sahod. So ito pong parable na ito is both about the kingdom of God and about faithfulness to Christ. Okay po? Itong parable na ito, patungkol po ito sa kaharian ng Diyos at patungkol din po ito sa faithfulness natin sa ating Master, na habang hinihintay po natin siya sa kanyang pagbabalik, tayo po ay tinatawag ng Panginoon na magtapat sa Kanya. Medyo mahaba po yung outline ko, pero I'll try my best na i-compress po ito, no? Para hindi po kayong magutom. Amen. Mukhang di naman po ata. Okay naman natin yung mga katabi natin. Kargado naman, no? 3 pong bagay yung gusto ko pong explain ngayong umaga. I want to talk about the context for faithfulness, no? The nature of faithfulness and the motive for faithfulness. So, yung context, yung nature, yung motive. So, una po na point ko dito, para ma-explain natin na maayos at tuloy-tuloy po tayo. First po na point, the context for faithfulness. The context is, we are waiting for a kingdom. Okay po? No? So, lahat po tayo, tinan mo yung katabi nyo, may mga nakikita na pa akong pumipikit, nagbe-beautiful-lize. Amen. Bantayan mo yung katabi mo. Amen. Para minsan natutokso po akong mag-prank na yung natutulog, iwanan natin. No? May isa pong nakita akong church na yung ginawa nila, yung mga church, sa church katulad ng ganito, or sa church, mga pews nila, nilagyan po nila ng mga damit. Damit lang po na nakasampay. So, nung nagising po yung lalaki natutulog sa church, kinabahan siya, kala niya rapture na. Kaganyan niya, nagdamit na lang yung mga naiwan. Yung mga katawan nila ay na-rapture na. No? Natutokso po ako minsan, nagawin natin yon. Baka kala nila iwan na sila. No? Amen! So again, the context for faithfulness, we are waiting for a kingdom. Ang ganda po na may ganito tayong klase ng kaisipan. Na, alam niyo po yun, tayo po na niligtas ng Panginoon, nakakilala tayo sa Kanya, inari niya tayong ganap, tinubos niya po tayo, may personal na relationship ka na ngayon sa Panginoon. Ang ganda po na tayo ay namumuhay with the end in mind, na alam po natin that anytime soon, listen, anytime soon, babalik ang Panginoon. Amen. Sino po dito aware na may hinihintay po tayo? Amen. Alam niyo po, napakahalaga po nito. Kahit ilang beses niyo na ito narinig, I'm here to remind you. Dahil po 2,000 years ago, sinasabi na po nila that they are already living in the last of the last days. 2,000 na po yung taon na nakalipas. Kung sinasabi na po nila yon 2,000 years ago, ano pa ngayon 2,000 years after, edi mas malapit na tayo sa pagdating ng Panginoon. At ngayon na malapit na tayo sa pagdating ng Panginoon, dapat po tayo ay buhay, gising na gising, at alam po natin may ganyan tayong kaisipan na kahit anong gawin natin sa pang-araw-araw, meron po tayong kaisipan, anytime babalik ang Panginoon, dapat handa ako sa Kanyang pagbabalik. Gusto ko po kayong bigyan ng buong konteksto dito po sa kwento pong ito, the parable of the minas. Makikita po natin ito sa Luke 19:11, na sabi po dyan, now, as they heard these things, He spoke, si Jesus po, spoke another parable, because He was near, saan? Malapit na po si Jesus sa Jerusalem. And because they thought the kingdom of God would appear immediately. So yung mga disciples and aligaga sila, they were expecting na yung kaharian ng Panginoon ay darating na. No? So, backtrack po, ito pong timeline na ito ng parable, no? You need to remember na this was near the end of the ministry po ni Jesus. Mga 3 years na po siya nagtuturo at ito na po yung final journey niya na papunta po siya sa Jerusalem. At kung aatras po tayo dun sa Luke 18, makikita po natin, ito yung nasa Jericho si Jesus at siya ay dumadaan. If you happen to know the story ni blind Bartimaeus,
Nung sumigaw po siya, Son of David, have mercy on me, pinagaling siya ni Jesus. That's Luke 19, Luke 18. Nasa Jericho po siya. At sa Jericho din po, no, doon po na-meet ni Zacchaeus si Jesus. Nakita niyo po? No? So, kung mapapansin po natin dito, no, kilala po si Jesus kahit saan po siya pumunta at nakapag-build po ng magandang reputasyon si Jesus. And people are beginning to think, sa tingin ko, ito yung Messiah. Sa lahat po ng nakita nilang mga kababalaghan, milagro na ginawa ni Jesus. Iniisip po ng mga tao na nakakakita, they are beginning to think that this might be the Messiah. So yung expectation ng mga tao kay Jesus ay napakataas. Gising pa po ba tayo? In fact, ngayon po, si Jesus na ngayon ay pupunta na, yung journey niya, papunta na po siya sa Jericho, from Jericho to Jerusalem, at habang on the way po siya sa Jerusalem, he's telling this parable. At kung magfa-fast forward po tayo, dun sa verse 28, makikita po natin, ito po yung story ng triumphal entry ni Jesus. Yung Palm Sunday, ito na po yun. No? Yung kwentong before po yun, ito na yon kung saan yung mga tao po ay winawagayway po nila yung mga palaspas and they were proclaiming Him as the King. So again, yung mga tao ay nag-e-expect po. Nakatingin sila kay Jesus na siya na po yung Messiah na matagal na nilang hinihintay. Pero alam niyo po, yung klase ng Messiah na hinihintay nila ay iba. They were waiting for a political Messiah na talagang who will come in power and overthrow the Roman Empire. No? Yun po yung klase ng Messiah na hinihintay nila, na palalayain sila sa kuko ng Roman government. Pero ang Panginoon po, alam niya yung iniisip ng mga tao. At nag-i-expect na sila na ito na si Jesus, dumating na yung Messiah, ayan na siya. So darating na yung kingdom, ayan na siya. Naintindihan po natin. No? At doon na po kinuwento ni Jesus yung story about a nobleman who goes into a far country to receive a kingdom for himself and then returns once he has that kingdom. Yung tinutukoy po ng Panginoon dito sa historical background po nito, no? Yung mga komentary po ay kinikwento nila na possibly while Jesus was doon sa bahay po ni Zacchaeus ay natatanaw daw po ni Jesus yung winter palace ni Archelaus, no? Ang galing kung paano kinuwento ni Jesus yon dahil po during that time ay may nangyari po na kwento in history kung saan po yung anak po ni King Herod, nung namatay na po si King Herod, ang next po na naka-line up ay si Archelaus, no? Pero ang tangi lang pong pwedeng sabi or parang anong tawag nito? Galing po sa hari yung power para po siya itayo bilang hari. So pumunta po siya, no? Sa Rome, sa hari, pero may mga kumukontra po during their time na may mga Jews na nagpadala din po ng kanilang mga tauhan doon sa hari para sabihin na itong hari na to, itong papalit na si Archelaus ay ayaw namin na mag-reign siya sa amin. No? So yung kwento pong yon ay yun din po yung kinuwento ni Jesus. Kung mapapansin niyo po, kung pinakinggan niyo yung story natin kanina, same na same. Yun po yung pinagkuhanan ni Jesus ng kanyang kwento. No? Tingnan mo yung katabi mo kung gising pa. Amen. Gising pa po. Amen. So balikan po natin. We might think of the kingdom of God as same po dun sa analogy na sinabi po ni Jesus, na si Jesus po, He has come and He has won the decisive victory. In-establish niya po yung kingdom, dumating siya dito sa lupa, in-establish niya yung kingdom in the hearts of the people. No? Naalala niyo po yung sinasabi ni Jesus? Na pag meron ka ng
Ngayon, personal na relasyon sa Panginoon, tinanggap mo siya sa iyong buhay, then the kingdom of God is among you. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is within you. Ito po yung tinatawag natin na sa kingdom ng Diyos, the kingdom of God, yung term po na already but not yet. Already, ibig sabihin, nung tinanggap mo siya, pinagharian ka na ng Panginoon sa puso mo. Yun yung already. Pero yung not yet, hinihintay pa po natin yung fullness ng consummation ng kingdom ng Panginoon. Pinagharian ka na, pero po yung fullness ng paghahari niya ay sa kanyang muling pagbabalik. Yun po yung already but not yet. So yun po yung una kong gustong pakita dun sa context natin. May hinihintay po tayong kingdom ng Diyos. Okay po? At ang ganda po na ma-remind tayo sa panahon ngayon, it's easy to be distracted. Ma-distract ka sa paghabol sa pangarap mo. I need to do this, I need to do that. Wala pong masama sa mga bagay na yan. Pero po, on top of all this, dapat po may kaisipan kang panglangit. Hindi mo kailangang ipirme yung buhay mo dito sa lupa kasi tayo po ay dumadaan lang dito sa lupa. Hindi ka po para dito sa lupa. Panglangit ka. Tinamay katabi mo sa inyo, panglangit ka. Nagtatrabaho tayo para kumita, may mga pangarap tayo, okay po yan lahat. Pero dapat po, yung ating perspective ay makalangit. Dahil sabi ng Bible, kung ano yung bagay na hindi natin nakikita, yun po yung eternal. At yung bagay na nakikita natin, yun ang temporary. Okay po? So dapat ganyan tayo mag-isip. May hinihintay tayo na kingdom na paparating at anytime soon darating po ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Ito po yung pangalawang point natin. This is the nature of faithfulness, and the nature is what? We must be faithful while we wait. Tatahiin ko na po. Naghihintay tayo. Pero ano po dapat yung attitude natin habang naghihintay? Dapat po tayo ay maging tapat. Faithful. Tapikin mo katabi yung sabihin mo, tapat. This is the nature of faithfulness. We must be faithful as we wait for the King. Ito po yung title natin dito galing dun sa verse 13. Basahin ko po ulit. So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas. Yung iba po ay nagkakamali dito. No? Kala po nila lahat ay binigyan ng 10 minas. Pero yung totoo po dyan sa context na yan, 10 katiwala, dinistribute po yung 10 minas. So in short, nakareceive po sila ng tig-iisa. Okay? At sabi po ng nobleman sa kanila, do business till I come. Sabi ko nga po, yung mina na yon, it was 3 months po na worth ng wages ng panahon na yon. At nung sinabi po ng nobleman na do business till I come, ay yung sinasabi niya po, he is expecting them to invest that money so that kabalik niya po ay meron pong return ito and it will yield some dividends. In NLT version sa verse 13, sabi po doon, invest this for me while I am gone. Old King James Version simply said, occupy until I come. Lahat pong yan, they share the same idea na sinasabi, magpaka-busy ka, do business. Yung business pong yon, hindi yung business natin dito sa lupa, but this is the Father's business. Gising pa po ba tayo? Parang pong yung sinasabi dito, may pinagkatiwala yung Panginoon sa iyo na skill, kasama na yung talent mo dyan, yung treasure mo dyan, everything na in-store ni Lord sa iyo, at yun po ay gagamitin mo sa Father's business to advance His kingdom, at babalik po ang Panginoon at tatanungin po tayo doon sa pinagkatiwala niya po sa atin. Kung mapapansin niyo po yung story, yung nobleman sa kanya po pera yon na pinagkatiwala. Kaya dapat po malinaw, tayo ay katiwala lamang. Hindi po tayo may-ari. Tama po ba?
In-entrust lang po sa atin yung wealth. In-entrust tayo ng gospel. At haharap po tayo pagdating ng Panginoon at tatanungin po tayo kung ano po yung ginawa natin sa mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Luke 19:16 to 17. Mag-jump po tayo. Then came the first saying, Master, your mina has earned 10 minas. And he said to him, Well done, good servant, because you were faithful in a very little, have authority over 10 cities. Pag sinabi po doon yung well done, good servant, para pong familiar, no? Parang kamukha po niya yung parable of the talents, no? Na sinabing, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master, sabi. So doon po natin makikita yung kahalagahan ng faithfulness, kung paano po kinomend itong taong to na isa lang po yung binigay, na palawak niya po naging 10. That's the importance of faithfulness. That we are to be faithful as servants of the King while we await His return. Pastor, sa paanong paraan, paanong itsura po ba tayo dapat maging tapat? Meron pong isang sikat na author na si Jerry Bridges, sa kanyang libro po na The Practice of Godliness, ay nagbigay po siya ng 3 qualities ng faithfulness. At yung una po doon, sabi niya, faithfulness is this. Number 1, it is absolute honesty. Come on, say absolute honesty. Isa pa po, absolute honesty. Pastor, anong ibig sabihin ng absolute honesty? Ito po'y faithfulness, no? Faithfulness means that what? Someone is honest. He's truthful. He's trustworthy. He's faithful. Saan? In his words and sa kanyang action. Dapat daw po tayo ay totoo, mapagkakatiwalaan. Faithful daw po tayo sa ating pananalita at sa ating mga galaw. Ito po ay binababa ko practical na. No? Dahil naniniwala po ko bilang Kristiyano, tinawag po tayo ng Panginoon para po magtapat, hindi lang po sa Kanya, pero magtapat sa buong journey po natin. Mamaya po papakita ko ito. No? Yung faithfulness mong ibig sabihin nito, this is someone, listen, who never cheats. Never lies. Not even white lies. Someone who does not color or shade the truth. Na pag alam mo yon, pag nasa church ka, yung puti mo puti, pero pag nasa workplace ka na, yung puti mo nagiging gray. Yung truth nahahaluan at minsan yung kabaligtaran na po yung nangyayari. Absolute honesty. Someone who is faithful to the core. Faithful in his words. Ganyan po kabigat itong honesty. Ano sabi ng Proverbs 14 verse 5? Or ganito kabigat yung faithfulness. Proverbs 14:5, a faithful witness does not lie, but a false witness will utter lies. It's a reminder po sa atin to practice absolute honesty. Di ko po alam saan aspeto kayo tinuturuan ng Panginoon. But God sent you a preacher this morning. Hindi lang po para sa inyo to, but even para sa akin. Na i-practice po natin yung pagiging totoo natin, even sa words. Kasi sa panahon po natin ngayon, madali na pong magsabi lang, pero iba yung ginagawa natin. I also want to challenge those people who signed up sa ating Serve Sunday. That is not just a paper para i-sign up mo. You need to mean what you say. I-honor natin yung words. Sa panahon po na nagiging malabnaw na ito, kailangan po tayo mga Kristiyano, tayuan natin ito. First, absolute honesty. Ano po sabi ni Jerry Bridges? Pangalawa po, yung faithfulness daw po is utter dependability. Grabe. Yung sabi niya dito, it's keeping your what? It's keeping your commitments. Nag-commit ka din, gawin mo ito. Pwede rin po nating i-apply ito, no? As one body. Alam ko po, by the grace of God, may mga, ang Panginoon po'y nagbigay sa atin ng mga
amount natin para doon po sa ating heart for the house. Then, sa tulong po at biyaya ng Panginoon, let's keep our commitment. Hindi lang po yun papel na sinulat natin at dinrap natin. Gawin po natin sa tulong ng Panginoon na maabot po natin at maibigay natin sa Panginoon yung pinramis po natin. Let's keep our commitments. It's honoring your word. It's fulfilling your vows. It's being reliable even when it's costly. Grabe. Ikaw ba yung klase ng tao na dependable? Kaya na po yung sumagot. May kilala ka bang tao na hindi dependable? Baliktarin natin. Yung sa sobrang hindi siya dependable, hindi mo alam, sabi niya, makita tayo ng ganitong oras, hindi mo alam kung pupunta siya or hindi. Yun yung hindi dependable. Yung pag naririnig mo pa na yung pangalan niya, nagdududa ka na. May kilala ka bang ganyan? Saklap naman no, no? Sana may naisip ka, pero wag ikaw yun sana. Di ba? Ang hirap, kaya nga, dependability utter dependability. Pwede kang sandalan na kahit anong sinabi mo, dapat, ganito yan. Ang hirap po na pag tayo ay hindi kayang sandalan, hindi tayo dependable. At ang sarap naman po, pag mayroong taong sobrang dependable, maaasahan mo, gagawin niya yung sinabi niya. Yung katabi mo ba yan? Psalm 15, 1-2, sabi po dito, who may worship in your sanctuary, Lord, who may enter your presence on your holy hill. Sino nga po ba? Who may ascend on the hill of the Lord? Sabi ng ibang translation, those who lead what? Blameless lives and do what is right, speaking the truth from sincere hearts. Yun po pala yung nais ng Panginoon. Hindi po pala patungkol to. No? When we go to the presence of God, hindi po ito patungkol sa palakasan ng boses or how good we sing in church. Pero yung tinitinan po ng Panginoon dito is what? Look at that verse. Those who lead blameless lives. Yung worship po, it's not about what we do with our lips, but it's about what we do with our life. Amen. Amen po ba? Amen. We need to speak the truth galing po sa ating puso. At pangatlo po na sabi ni Jerry Bridges, ang faithfulness daw po ay unswerving loyalty. Wow. This is constancy and devotion to a person or to a cause through thick and thin. Sa panahon po ngayon, parang ang bibigat po, no? Last Sunday, pinagsabi natin, commitment. Ngayon naman, faithfulness. Pagtatapat. Ang sarap kantahin. Pag praise and worship, yung mga kantang faithful. Faithful. Yun ba yung lyrics? You are faithful forever you will be. Ang sarap kinakanta natin kay Lord, faithful Lord, tapat ka, tapat ka. But I hope din po ang Panginoon, makakita din siya ng mga tao sa loob ng sinihan na to, ng tapat. Amen. 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 Hello? Amen. Makakita din po ng Panginoon ng mga taong magtatapat sa Kanya. Amen. No question, ang Panginoon tapat siya mula umpisa hanggang dulo. Amen. By the grace of God, patuloy po tayong babaguhin ng Panginoon. Tama po ba? Pag pinag-usapan po natin yung tatlo, parang ang bigat, Pastor. Absolute honesty, utter dependability, unswerving loyalty. Dito natin masasabi, napaka-rare na quality pala talaga ng quality na. Napaka-rare ng quality ng faithfulness. Tama? Amen. Rare kang makakakita. Kaya minsan sa kaibigan, madalang kang makakita yung talagang tapat. Amen. Sabi nila, pag marami kang pera, marami ka daw kaibigan. Totoo po ba yun? Pag wala ka, wala din sila. Sa iba yon, hindi sa darap. Amen. Tama po ba? Napaka-rare ng quality. Kaya po kailangan natin yan sa panahon natin. Kaya dapat po sa generation natin, sa mundo ngayon, kung maghahanap sila ng taong tapat, either isang politician, teacher, engineer, doctor, nurse, architect, ano man po, dapat yan kakitaan tayo
ng quality yan. Tayong mga Kristiyano. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on. Laliman pa po natin. Practicality. 4 areas of life where we need faithfulness. 4 po na area, Pastor, para saan? Saan natin pwedeng i-apply yan? Number 1 na area, faithfulness in stewardship. Come on, say stewardship. No? Pag sinabing stewardship, yun nga po, ano man po yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Di ko po alam ilan sa atin dito marunong tumugtog, sumayaw, magluto, mangumpuni, I don't know. Pero ang tanong po dyan, paano tayo nagiging steward dyan sa qualities na binigay ng Panginoon? Paano tayo nagiging katiwala sa mga resources na pinagkatiwala ng Panginoon? Amen po ba? Alam niyo po, may mga bagay na pinagkatiwala si Lord sa atin na pare-pareho, kamukha po ng gospel. Tama? Yung Bible, pare-pareho po tayo niyan. Ano pa po? Pare-pareho tayong binigyan ng 24 hours ng Panginoon. Pero yung tanong po dyan, paano po natin ito ini-invest? Paano natin ito ginagamit? Paano natin napapalago? That it will even affect yung kingdom ng Panginoon. Ma-advance natin sa pamamagitan po ng pagiging faithful doon sa mga bagay na pinagkatiwala po ng Panginoon. May mga bagay nga siya na binuhos na pare-pareho tayo. Meron din pong hindi. Katulad po ng iba't ibang klase ng wealth, iba't ibang skill, pero lahat pong yan, ito man or ito, tinatawag po tayo ng Panginoon na maging tapat po sa pagsustuward ng mga bagay na yan. Kaya po ang church, ino-open nila ito sa bawat isa para maintindihan nyo po na meron kayong lugar dito sa church na ito. Para din nyo maisip, para lang sa kanila yan, para lang sa may oras yan, nire-require nga ni Lord, lahat tayo maglingkod sa Kanya. So that's faithfulness in stewardship. Number 2, faithfulness, are you ready? Number 2, faithfulness in relationships. Hallelujah. Yung iba narinig ng relationship na alala. Pastor, nakalimutan ko na nga siya, pinaalala mo pa. I want to speak lovingly, frankly, and boldly. Lahat po na nakakarinig ng tinig ko dito, lahat po ng lalaki, taas kamay, meron kang asawa. Lahat po ng lalaki may asawa, tinatawag tayo ng Panginoon. Talagyan ko po ng diin. Lahat po ng may asawa, lalaki, come on. Tinatawag tayo ng Panginoon para magtapat sa mga asawa natin. Sila lang. Ba't asawa ko yung nag-i-amen? Tinatanong ko po yung mga asawang lalaki. Hello? Tinatawag po tayo ng Panginoon maging tapat sa asawa natin. Sila lang. Salamat po doon sa mga narinig ko banda dito. Naalala niyo po yung sumpahan natin sa altar? Naalala niyo po? Hindi po yun basta lang sa inyong dalawa. Witness po yung Diyos. Ganon din naman po sa asawang babae. Asawang babae, tas kamay. Ayan, kala nyo lalaki lang yung may issue ng faithfulness, ha? Pati po babae, tas kamay. Tinatawag po kayo ng Panginoon na magtapat sa inyong mga asawa. Amen. Importante po yan that tayo ay maging man or woman of our word. It means we need to keep our promises. It means honoring your commitments. It means fulfilling your vows. Kaya pala sabi ng book of Proverbs, a faithful man who can find. Saan ka daw makakakita ng taong tapat? Parang, sabi ng Proverbs, parang ang hirap ata hanapin ng taong yan. Saan ba nakatira yan? It's a rare quality. Na minsan kahit nakakalungkot, kahit saan ka pumunta ngayon, kahit puno ng Kristiyano, walang tapat. Hello? Isa pong mensahe ito na para
Gisingin tayo ng Panginoon kasi po, alam niyo po, mabuti po yung Panginoon. Habang naririnig natin ito, may chance pa para po tayo magtapat sa Panginoon. Kamapalakpakan natin yung Panginoon. His grace is sufficient po sa mga weaknesses natin. I'm not saying this or preaching this because I myself ay talagang faithful. No! Si Lord lang po yung nakakaalam kahit ng buhay ko. Grace po ng Panginoon, ba't ako nandito sa harapan? At yung grace po na pinaparanas ng Panginoon sa atin, yun po yung mag-e-empower sa atin na maging tapat sa Panginoon. Tama po ba? And pangatlo po, faithfulness, hindi lang po sa relationship, no? Faithfulness in ministry. Ayan. Pwede po ba makita lahat ng kamay ng mga nasa serve team natin? Mga nagsiserve yan. We honor you. We appreciate you. At wala pong The Rock City Church kung wala din po ang mga serve team natin. Palakpakan po natin sila. Come on. At alam niyo po, tinatawag tayo ng Panginoon na magtapat sa paglilingkod po sa Kanya na kahit gaano kahirap, ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Minsan si Lord na lang nakakakita ng pinagdadaanan mo. Pero patuloy lang, magtapat ka lang sa pagsuserve. May problema, wala, magtapat ka sa pagsuserve. Dumadan ka ng bagyo, magtapat ka sa pagsuserve. I think po it's interesting na isa sa mga paulit-ulit po na words na ginagamit sa Bible to describe yung mga lingkod ng Diyos sa New Testament is the word faithful. Look at this. Yung sabi ni Pablo kay Timoteo, 1 Corinthians 4:17. Sabi po dyan, Timothy, my beloved and what? Faithful child. Grabe, no? Ang sarap ata niyan kung pastor natin si Apostol Pablo at susulatan niya tayo. Ano kayang sasabihin niya sa atin? Lourdes, sana. Malalagay niya kaya yung word na faithful? Or Jude, sabi niya. Malalagay niya kaya my beloved, or my ano na lang, my beloved child. Wala nang faithful. Sabi niya, Timothy, my beloved and faithful child. Colossians 1:7, Epaphras. Look at this, wow. A faithful minister of Christ on your behalf. Wow. Ephesians 6:21, Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord. Grabe no, sinusulatan ni Apostol Pablo yung mga taong to. At talagang umaalingaw-ngaw na sila'y tapat sa pagkatawag ng Panginoon. And lastly, Colossians 4:9. Ito po yung nasa Marquee Mall, yung Onesimus. Onesimus means useful. Okay? So Onesimus, sabi niya dyan, our faithful and beloved brother. So grabe kung paano po i-describe ni Pablo itong mga taong ito. Ito po yung tanong ko sa bawat isa. Ito po totoo sa kanila dahil sinabi ni Pablo. Ito yung tanong ko. Is that true of you also? Totoo po kaya sa atin to? Na tayo'y tapat? Are you a faithful brother? Are you a faithful sister? A faithful servant? A faithful minister? A faithful church member? Kayo na po yung sasagot niyan. At pang-apat po, saan pa tayo tinatawag ng Panginoon na magtapat? Of course, sa taas po ng lahat ng ito, we must be faithful to Christ Himself. Maging tapat po tayo sa Panginoon. It's fidelity to Him. It's loyalty to Him. Ibig sabihin po niyan, kahit ano po yung pinagdadaanan natin, it's continuing to obey Him and walk with Him. Ito po yung pinaka-basic category ng faithfulness. And this is the category that embraces all the others. That is faithfulness to the Lord. Pag tapat ka sa Panginoon, madaling maging tapat sa asawa mo.
Madaling magtapat sa ministry, madaling magtapat lahat pong ito. Kung gusto mo magtapat, unahin mong magtapat kay Lord. Imposibleng tapat ka dito, tas kay Lord hindi ka tapat. Wala pong ganon. Punot dulo po niyan, sinisimulan po niyan lahat, faithfulness to Christ Himself. I don't think it's an overstatement na sabihin ko po that in the New Testament terms, to be Christian is to be faithful. Mukha man pong overstatement. But in the New Testament, ang isang Kristiyano is also equivalent sa isang tapat na Kristiyano. That means we are a person of faith, a person who believes, but it also means to be a person who is faithful to the Lord. Do you remember paano po in-address ni Pablo ang church ng Ephesus in Ephesians 1:1? Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. That's what a Christian is. A Christian is a saint, a sanctified one, a holy person who is faithful in Christ Jesus. So hindi lang yan basta nakikita sa pagka-Kristiyano. Kristiyano ka, oo, pumupunta ako sa The Rock City Church. Hindi yun yung nagpa-Kristiyano sa'yo. Kahit matagal kayo magkakasama, hindi po yan yung nagpapa-Christian sa atin. Isa sa dapat na character, na evidence sa buhay ng Kristiyano is meron po siyang faithfulness. Una sa Panginoon. Revelation 17:14, they will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them because He is Lord of Lords and King of Kings, and with Him will be His called, chosen, and faithful followers. Called, chosen, and faithful followers. And last verse in Revelation 2 verse 10, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Pero sabi dyan, be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Iba po yung bigat nung maging tapat ka, even ang kapalit niyan ay ang buhay mo. Naalala ko po yung mga Kristiyanong, naalala niyo po yon yung tinelecast na mga Kristiyanong nakatakip yung mga ulo at pinakita live na pupugutan po sila. O paano ko sasabihin, Kristiyano ka? Kung Kristiyano ka, pupugutan ka ng ulo. Doon po sa last moment na yun, ilan po kaya sa atin na magsasabi, Kristiyano ako. Handa akong mamatay para sa Panginoon. Ilan po kaya sa atin? Or maybe some of us ay bibitaw dahil di nyo kaya yung pain, yung kapalit nun. Kaya po, we need to understand ito pong Christian life. Hindi ito yung, alam mo yon, lahat ngayon pinopost. Mukhang maganda rin yung Christian life sa social media eh. But behind the scenes, may kanya-kanya tayong krus na dapat pasanin. May mga sacrifices tayo na dapat gawin. That makes us a true and faithful servant ng Panginoon. I'm saying this dahil po, naniniwala ko darating po. Hindi man ngayon may mga bagyo kang pagdadaanan sa buhay na dapat handa ka. Sabi ng Bible that those people who will endure will be saved. Sa kahuli-hulihan, kung sino po ang endure niya lahat yon, siya'y maliligtas. And number 3 po, yung ating motive for faithfulness. Ano yung motive natin? Bakit tayo nagtatapat sa Panginoon? Because the King will reward His faithful servants when He returns. Wow. He will reward us. Di ko na po babasahin yung text sa Luke 19. Sulat yun na lang po, 15 to 27. No, nabasa na po natin kanina kung saan po yung isa na mina na servant, naging 10 po ito. At natuwa po ang kanyang master at sinabi niya, well done, my good servant. Yung main point po ng parable is clear that the kingdom will be
delayed. Katulad po ngayon, hinihintay natin ang pagdating ng kaharian ng Panginoon. So, we must concentrate on being faithful servants in the meantime. Kung paano po pinakita dun sa kwento na yung master has gone away to a far country and will one day return with His kingdom. Ganon din po babalik yung ating Panginoon. But in the meantime, habang tayo'y naghihintay, do business till He returns. Do business. We must be about the Father's business. Lahat po na nakakarinig ng tinig ko, tinatawag tayo ng Panginoon to engage in His kingdom. Paglingkuran natin siya, paglingkuran din po natin yung tao sa paligid natin. And let's advance the kingdom of God kung ano man po yung disenyo niya na lalakaran natin as one family dito sa The Rock City Church. Dahil darating po yung time, we will give an account sa buhay natin kung paano po yung parable na yon tinawag sila. Darating po yung time, haharap tayo sa Panginoon. Tatanungin po tayo. Pero gusto ko pong linawin, nung tinanggal po doon sa yung sa pangatlong servant, yung isang mina, no? Isa na lang nga, hindi niya pa ininvest, yung isang yon kinuha pa sa kanya. So nawala po sa kanya. Linawin ko po para hindi kayo malito, the loss that we speak here is not salvation. Tayo po yung tinatayuan natin dito sa The Rock City Church. As your pastor, ako po naniniwala, pag tinanggap mo yung Panginoon with all your heart at sinuko mo talaga, ang stand ko po at stand natin dito, hindi po nawawala yung salvation. Hati po tayo dito, hati yung ibang grupo, pero sa atin po, naniniwala ko, yung grace ng Panginoon, madapa ka man, tatayo ka ulit dahil sa biyaya niya. Isusustain ka ng Panginoon para matapos yung race na yan. Hello? Amen. So yung loss po, dito, nung kinuha yung mina niya, it's not about salvation. Pero yung pinag-uusapan po dito is all about the reward of His faithfulness. Yun po yung nawala. Yung reward niya. Gising pa po ba tayo? At sa akin pong pagtatapos, ang sarap po na makita to, maintindihan na ang taong nagtapat hanggang dulo, pagdating po ng Panginoon, may naghihintay po na reward para sa atin. Nasa inyo po yun. Kung gusto nyo na lang makasama yung Panginoon, na wala man tayong ginawa, we will give an account to that. Pero po ang sarap, after all the pain, the hardship, lahat ng pag-iyak mo, lahat ng pagtitiis mo, maririnig mo yung Panginoon. Well done. Well done. Well done. Pero sinasabi ng Panginoon, nakita ko lahat ng pagtitiis mo. Nakita ko lahat ng iyak mo. Nakita ko lahat. And here you are. Well done. Well done, sabi ng Panginoon. And we will receive that reward na galing sa Kanya. At alam niyo po, ito po yung nagpabago sa akin. The way paano ko paglingkuran yung Panginoon. And I wanted to share to all of you na sabi po dito that the reward for faithful service is not rest, but more service. Tayo kadalasan sinasabi natin, no, pag naglingkod tayo, pagod tayo. Yung reward natin, pahinga! Pero hindi natin nakita dun sa parable na yung 10, pinaghirapan niya, naging 10. Sabi niya, halika, enjoyin mo to, wala ka nang gagawin. Naalala niyo po? Yung nagkaroon ng 10 minas, sabi ng Panginoon, well done, good servant. Dahil sa ginawa mo, ito yung reward mo. You will have authority over 10 cities. Hindi po papahingahan yon. Nakita nyo? Hindi siya pinagpahinga, binigyan pa siya ng responsibilidad. Dahil ang taong mapagkakatiwalaan, bibigyan pa ng mas malaking bagay para pagkatiwalaan siya. Malaking responsibilidad. Sabi po ni Barclay, as I end,
the reward of work well done was more work to do. The great reward of God to the man who has satisfied the test is more trust. Diyan po ako nabago. Alam niyo po, sa ministry, hindi madali, alam mo yun, may pagod physical. Pero ang Panginoon din yung nagsusustain sa ating mga lupang katawan. Amen. At ang sarap po na i-advance natin yung kingdom ni Lord na magkakasama. Na hindi lang natin pinapanood yung iba, lahat tayo nagtatrabaho, lahat tayo nais natin yon. Lord, paglingkuran kita ng buong buhay ko. Grabe yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, nandito yung buhay ko. Anong gusto mong pagawa? Nandito ako, Panginoon. I will say yes to you. I will serve you wholeheartedly. At hindi na po ako makapaghintay sa susunod po, by His grace, na ipagkakatiwala ng Panginoon sa pamilyang to because of the faithfulness ng pamilyang ito. Dito po ako matatapos. Do business till I come. And I pray mabago yung perspective natin that while we wait for the return of our King, we will wait patiently and faithfully na paglingkuran natin ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Come on. I'm inviting everyone. Tatayo po tayo ngayon. Wow. The reward for faithful service is not rest, but more service. Kapatid, magalak ka pala kung the more na pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon, ibig sabihin, pasado ka dahil tapat ka sa Kanya. Minsan, no, inaisip natin, puro ako. Bakit puro ako? Pagod na ako. Yun pala, ang mga tao palang pinagkakatiwalaan at may maraming responsibilidad, pasado sa Panginoon. Binibigyan niya ng more and more work to do. But the good thing, listen as I end, the good thing of serving God, hindi ka lang nagsuserve in your own strength. We are serving by the strength na binibigay ng Panginoon sa atin. That's why we can serve the Lord with gladness in our hearts, with joy. Mapapagod man ang ating physical na katawan. But, sabi ng Panginoon, though our outward bodies are wasting away, He is renewing us inward. Inwardly, may nire-renew si Lord sa atin. This is also a word for somebody na maybe pagod ka na. You may feel tired and weary in on serving God. Na minsan iniisip mo parang walang kapupuntahan to. I'm here to encourage you. Paglingkuran mo si Lord ng tapat, susustain ka niya, di ka niya pababayaan. Pamilya mo siyang bahala sa'yo. Serve the Lord faithfully. Kung meron naman po dito, tinatawag ka ng Panginoon, paglingkuran mo siya, huwag ka nang humingi pa ng anong sign, wala ka nang hihintayin pa, or what? This is the message that you've been waiting for. Sabi ng Panginoon, tumayo ka, maglingkod ka. Kung kinausap ka ng Panginoon, sa labas po dyan, kung mausap ka ng guest experience team, if you want to sign up and serve sa Darak City Church, do it. Do not delay the call of God in your life. Let's lift our hands to the Lord.